Yes, sir. Professor Gonzales, mukhang walang nakuhang swing state si Kamala Harris. Mayroon po ba kayong ideya kung bakit? Well, number one, ang ekonomiya, lalo na doon sa swing states, hindi maganda. So doon sa 7 swing states, maraming mga botante, whether Republican, Independent or Democrat, ang natatamaan talaga ng sama ng ekonomiya. Ang presyo ng mga bilihin dito napakataas. Yung mga kabataan hindi makaisip na makabili ng kotse o ng bahay dahil sa kamahalan. So lahat yan nag-boil down dun sa question of economy. And of course, it's blamed kay President Biden, and they see no difference occurring with Vice President Harris. So nangangailangan na alternative. Dito po sa Pilipinas, Professor, namumulaklak ang mga haka-haka, ang mga pag-aanalisa, paghinala na may ibang mga dahilan pa na maaaring nag-factor in kung bakit. Hindi kaya mga konserbatibong estado po ito na hindi pa handa sa isang babaeng presidente na half Asian pa dyan po sa Amerika? Meron ding mga, hindi handa. Meron ding machismo dito. Meron mga puti, tsaka itim na ganun ng tingin. Pero I don't think, malaki yung diferensya noon, ano. Lalo na, nag-boil down nga dyan sa 7 swing states. Yung tatlong malalaking swing states, yung Michigan, yung Wisconsin, at saka yung Pennsylvania, they're pretty much mga liberal to, at saka nung una, no? Tawag nga sa kanila blue wall. At saka ang isipin diyan is that kahit na yung mga kalalakihan, komportable sila, no, na ang leader ay babae. So ang nagiging ano nga is doon sa mga ibang swing states, right, na at saka doon sa mas konserbatibong states na nakita natin na nag-figure na hindi pa nga talaga nakahanda ang Amerika. Yan yung mga traditional na mga red states. Yes, Hillary Clinton in the past probably did even better. Dahil po sa, hindi po ba't si Madam Hillary Clinton ay nagwagi sa popular vote. Sa pagkakataon pong ito ay hindi rin nakuha ni Kamala Harris ang popular vote. Bakit po kaya? Ano ang pagkakaiba? Well, again, ang bottom line dyan, yung mga issues na laser focus si President Trump na igiit sa kay Harris and of course dun sa Biden administration. Number one, yung ekonomiya. Number two is immigration, right? Marami na kasi dito sa America na nafi-feel na out of control na talaga ang immigration. Lalo na dumadami ang issue ng criminal immigrants dito at saka yung question ng border, right? Hindi nga ng Amerika mapakain ang mga ibang citizens niya, lalo na doon sa mga inner cities, mag-a-accept pa ng mga refugees, asylum seekers, at saka mga immigrants na magko-cross ng border. So talagang nakikita ng mga tao 'yan, lalo na dun sa mga swing states at ang feeling nila tama na. Tama yung sinasabi ni President Trump na kailangan i-deport lalong-lalo na yung mga criminal aliens aggressively, dapat tanggalin na sila. So yun ang naging malaking issue, right? Ang besides yung ekonomiya po is immigration. Yes. Mm-hmm. Yon. So yung naging botohan naman po, conduct of votation at yung bilangan po ng balota, okay naman po, wala naman po mga insidente o kayo nagkaroon ng iba pang obserbasyon? No, walang very very quiet and clean, very tawag ko nga very boring yung election. Wala kang makitang vote buying, walang ballot box snatching, walang it was a relatively very peaceful election, and you didn't hear anybody from any side, right, na nag-aakusa dun sa vote of cheating, right? So, meron po akong mga naririnig-rinig dito bago pa man lumabas po itong turnout. Magkakaroon ng gulo pagka nanalo si Trump. May mga ganyang mga usapan. May ganun po bang banta? At anong gulo naman ang maaaring mangyari kung sakali?
Well, siyempre kung hindi siya nanalo, ay hindi na naman ma-accept ng mga supporters niya at niya ang magiging resulta. Hindi natin alam kung maging kapareho ng scale ng January 6 o nung previous, pero nararamdaman namin dito sa Amerika na may possibility na, yung passion ng mga supporters niya ay mag-overflow and there will be some form of protest. It could be quiet, it could be violent. Oh, if he did not win. Akala ko If he kapag did siyang not win. nanalo, I see. Okay. Gaano naman po kahalaga ang Pinoy at Asian American vote sa nangyaring turnout? Ano po ang sentimiento ngayon dyan ng Pinoy community? Malaki yung Filipino American vote at saka Asian American and Pacific Islander vote. And alam niyo naman, kumpara niyo sa mga Latino at saka African Americans, ang Asian American at saka Filipino American vote hindi naman predominantly Democratic. Meron din mga independents at marami ding mga Republican. And the Republicans in this community, they showed up for the polls. Bumoto po sila at so tumulong sila mag-deliver ng victory, of course, kay President Trump. So ano po sa tingin ninyo ang kinabukasan, the future of America under another Trump presidency at ang future din po ng Philippine-US alliance? It's going to be very transactional. It's going to be a balance sheet approach kasi yun naman talaga si President Trump and he's a businessman. At the end of the day, cost-benefit analysis ang tinitingnan niya. So ang emphasis niya ngayon sa ekonomiya ng ng United States is of course mapalago ito uli para maraming mga taong mag-benefit na naman sa kanyang growth trajectory. Externally sa kanyang foreign policy, ganun din ang magiging tingin niya, lalo na sa relasyon sa Pilipinas. Narinig ko yung mga analyst nyo earlier talking about yung defense and security, right? Pero underlying that right now with the Trump administration will be his transactional analysis of the relationship with the Philippines. Ano ba ang benefit? Kung meron tayong mutual defense treaty, bumibili ba ng armas ang Pilipinas sa ating military defense contractors dito para naman merong kinikita at nagki-create ng jobs dito sa Amerika through the relationship with the Philippines, even though it's anchored really on mutual defense, right? Bumibili ba tayo ng armas? Bumibili ba, ang Navy ba ng Pilipinas? Bumibili ba ng mga barko dito sa Amerika? So, importante yung mga commercial transactions na yan. So, depende sa kinikita ng kanyang administrasyon mula sa Pilipinas, ang value ng Pilipinas sa kanyang administrasyon. Parang negosyante nga po. Hindi ko na po kayo tatanungin kung sino po ang binoto ninyo. Maraming salamat, Politics Professor Jay Gonzalez ng Golden Gate University sa San Francisco, California.